yung flood control, kaya natin sa MMDA. Pero wag makialam ang congressman. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Ito ang Wow Trending. Mayor Isko Moreno inilatag ang mga ebidensya na magpapatunay na kung walang makikialam na isang congressman sa mga proyekto ng gobyerno, quality ang lalabas na resulta. Ang budget anya ng DPWH para sa mga proyektong drainage, pumping station, flood control, pero dapat anya na walang makikialam na congressman. Matapos nga na mabisto ni Yorme ang konstruksyon na hawak ni Congressman Joel Chua na walang permit, binanata ni Yorme si Chua. Sa galit nga ni Mayor Isko, isang malutong na PI. Ang mga congressman na yan, wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Iyan ang galit ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumaguso matapos madiskubre ang illegal na demolisyon sa Rasak Covered Court sa Alvarez Street, Santa Cruz, Maynila. Ayon pa sa alkalde, ipinatayo ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang naturang proyekto ng walang demolisyon at building permit mula sa pamahalaang lungsod. Dahil nga dito ay inutos ni Mayor Isko ang pagkandado sa lugar, pagkumpiska ng mga heavy equipment at mahigit na bili ni Mayor ay huwag putulan ng kuryente ang mga residente. Kabilang sa mga nadamay sa giniba ang Senior Citizens Office, extension sa Barangay Hall at daycare center, lahat pag-aari ng lungsod. Hinahanap din ngayon ang mga bakal mula sa nasirang istruktura. Dito nga ay rumesbak naman si Congressman Joel Chua na bully daw si Yorme. Sinisingle out lang daw siya. Ayon pa nga kay Mayor Isko Moreno, ang akusasyon ni Manila Representative Joel Chua na isa o mano siyang bully, ayon sa alkalde hindi siya nananakot kundi nagsasabi lang ng totoo tungkol sa illegal na paggiba ng covered court at extension office ng City Hall sa Santa Cruz. Hindi rin nakaligtas si Chua sa pasaring ni Yorme kasi ano raw, bully, nahuli lang, nabisto lang kayo, kaya kayo umiiyak. Malinaw ang kanyang posisyon at kaligtasan at kapakanan ng taong bayan ang kanyang iniisip, hindi politika. Kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko yung convenience ng taong bayan. Komento pa nga ng mga netizen na kapag sila ang mamuna, wagas, pero kapag sila ang punahin, biktima. Hanip nga ang mga bangag admin minions ni Marcos talaga. Nakakatawa at nakakasuka. Ano bang bully dyan? Kayo ang nakasandal sa malaking pader tapos sasabihing binubuli? Wala ka nga lang sigurong maisagot na matino. Kaya yan lang ang masasabi mo? Nakakaawa ka naman, Congressman. Ano ang pakiramdam ng selective lang ang iniimbestigahan? Masarap ba sa pakiramdam? Hay BP Sara, alam na niya ang pakiramdam ngayon. Mali ka na, nangangatwiran ka pa, Chua. Umayos ka, may batas ang Maynila, hindi ka sumusunod. Ikaw ay isang mambabatas pero ikaw din ang lumalabag. Anyway. Oo nga, nakakalungkot. Ano lang talaga ako na kailangan pang may mamatay bago action ng pamahalaan. Sana talaga, alam mo, Moka, alam mo tayo naman, hindi ka partido ng presidente. But we ought to help the presidency because that's the way it is. National government, local government, magtulong-tulong. Nalulungkot ako sa sitwasyon ni Presidente Marcos ngayon na kung saan mukhang niloloko siya ng mga politiko. Yung insertion niya. Kailangan pa ba siyang magalit para gawin ng tama? I hope that he will be successful in fighting these politicians. Itong mga politikong mahilig makialam sa programa ng national government. Yan, talaga. I wish you all the best, Mr. President. Please, ako po nagsasabi sa inyo, marami po akong nakakausap na mamamayan. Galit po sila sa mga congressman na involved, na nakialam diyan sa mga proyekto at walang pasintabing proyekto ng mga congressman. I, for one, is listening to our people. We're sending it to you. And I hope maging successful po kayo na
to pursue this. Para matigil na po yan. Tapos kung po pwede po, ako naman, ito lang suggestion ko dyan. Ito lang yung punto ko. I'm no in position to, ang gusto ko lang parang idea. Total, marami naman nanonood dito sa atin na mocha. This is a public broadcast. Once and for all, alam ba, Metro Manila, alam ba, flood control, no? Flood control. Kagawa na talaga ng flood control, flood plan. Katulad tayo, meron tayong master plan, no? Pag i-implement, pwede po ba MMDA na lang? Tapos, pagbawalan ng mga congressman na makialam. Ni ha, ni ho. Ayun lang yung sa akin, ha? Ayan, within the power of the president yan. Nasa kapangyarihan yan. Na gusto ko kasi sinabi niya doon sa sa SONA. Naalala mo ba yung nanood ka ng SONA? Sabi niya, kung kinakailangang isoli ko yung budget sa inyo at magkaroon ako ng reenacted budget, gagawin ko. Ano ibig sabihin ng MOCA? Pag nakialam yung congressman sa budget, sa pinupose sa budget ng presidente, at hindi yun naayos sa plano ng presidente, willing siyang isoli sa kongreso. At wag nang magkaroon ng bagong budget. Willing siyang to pay the price. Yung kasi epekto, dahil matagal din ako mambabatas. Kasi yung ginagawang batas sa konseho, at yung proseso ng paggawa ng batas sa konseho, at proseso ng paggawa ng batas sa Senado at Kongreso, halos pareho yung proseso. Halos pareho. Yung function ng local legislation at ng mayor, halos pareho din yung Kongreso at Presidente. Ibig sabihin, willing isakripisyo ni Presidente yung sa inyo na yan. Dahil ayaw nyo sundin ito. Ito ang tamang plano. Yun, pag nangyari yun, talaga, magtitino tayo. Kaya ako, ang ano ko lang naman, may 2 cents worth, once and for all, yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, di ba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero wag makialam ang congressman. Tapos aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage, kami na magagawa ng pumping station, o kami na gagawa ng flood control, o kami na gagawa ng culvert. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitino yan. Ang laking savings niyan. Yung savings niya mapupunta sa quality. Kasi wala nakisawsaw eh. Ewan ko kung tanong mo yung mga taong bayan, ano ba ang opinion nila doon sa idea na yun. Diba? Ano sabi nila? We love you, Yorme. Sabi ni Jane Avines. Oh, hindi. Ano pong opinion doon? Opinion nyo? Oh, mga batang Maynila. Di ba? Para matahimik yan. Oh, kasi magki-claim-claim na politika, huli lang kayo, kaya kayo umiiyak eh. Oh, iyakin pala kayo. Tama naman po kasi yung sinabi ni Yorme, di ba? Dapat kung mababatas, gumagawa ng batas. Pero bakit? Pero sabi niya, di ba? Ginawa lang namin yung batas, GAA. O kahit sinong congressman, maaproba ng GAA. Huwag niyo kaming talogisin. O para naman di rin ako maggagawa ng batas. Tagal kong 9 years ako gumagawa ng batas. Yung batas nga lang ng difference ng Kongreso at Senado at batas na ginagawa sa Maynila, implemented lang within the city of Manila. Yung Kongreso, buong Pilipinas. Ito po, may comment na po. Sabi ni Dreis Ludes, kayo na lang, Yorme, kesa sa MMDA. Hindi, wag ako. Wag. Kasi ayoko mababahiran ng politika tong conversation natin. Ang hinahanap natin solusyon. At accountability. O bakit accountability? Kita mo ngayon, palpak yung drainage, palpak yung project. Pagpalpak, ituturo ng congressman, DPWH. Wala siyang kinalaman puno. Charot. Lokohin mo lelang mong panot. Ayan. Pero, pagka maganda yung project, aakuin ng congressman. Pupunta yan sa,
pupunta sa distrito nila. Ako nagpagawa nito. Ako nagpagawa niya. Lahat ang dipa niya. No? Tanungin niyo yung mga matatanda. Napanood ng mga matatanda. Ako nagpagawa ganyan. Nako. Pero pagpalpak, DPWH yan, wala akong kinalaman. Oh. Ayun. Tanong mo, kung pare-pareho ba kami naiisip ng mga mamamayan. Ito, sabi po ni Sunny Pauzi, tama po yan, tanggalin ng mga congressman, insider, contractor pa kasi mga yan. Ayan. We'll see. Yun lang naman yung akin, two cents worth. Hindi ko naman ibig sabihin na yun ay mangyayari. Yan naman yung nasa kapangyarihan ng Pangulo. Diba? Pero Yorme, may tanong din, di ba? Sure. Suggestion po ninyo sa MMDA na lang. Ang tanong din syempre dito ng mga kababayan natin ay sabi nga, sabi ni Shannon paano makakatiyak na ang MMDA ay hindi rin magiging korap? Pero may accountability. Alam na ng tao na pananagutan ng isang ahensya. Tama? May accountability. Pwedeng i-fire ng presidente kagad. O ngayon, ang nangyayari kasi, alam ng taong bayan, nakikialam yung congressman. Pero itinuturo DPWH. Yung DPWH, buti nga, recently, umaamin na DPWH. Unti-unti, napapansin ko tinuturo na rin yung mga congressman. Kaya naturuan ng turuan. Dahil hindi matatapos. Yung turuan na sino nasa gitna? Taong bayan. Diba? Ngayon, alisin natin yung mga kapritsyo ng mga politiko sa kanya-kanyang distrito. Para walang politika. Diba? Pagka may baha, isa na lang ang pupuntahan. Isa na lang ang pwedeng paghinghan. Paghinaingan ng taong bayan. Sabi po ni Cecil Maximo, walang turuan kaya isa lang dapat hawak ng project. Tama ka, Yorme, MMDA. Total, sa kanila naman ang CRIC May supervisory authority sa mga estero natin. MMDA Sila yan po. MMDA yan. Di tuloy-tuloy na natin ibigay yung poder sa MMDA. Correct. Di ba? Kasi as far as MMDA is concerned, yung mga pumping station na ibinigay na sa kanila, gumagana, tumatakbo. Ibig sabihin, they're doing their job. Yeah? Dahil sila yung mabisa, ako kasi, ang katwira ko, pag mabisa, I'll give it to you more. Pag effective ka, sige, tirahin mo pa to, Brad. Sige, walupin mo na lahat yan. Galingan mo pa, ha? Ganon kasi. Yan ang, sa akin lang po yun. Pero yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Pero talaga, ako bilang Pilipino, hindi na mayor. Wag na yung mayor muna. Bilang Pilipino. Naaawa ako talaga kay President Bongbong Marcos. Dahil mukhang niloloko siya ng mga politiko. Sad to say. Pero siguro naman dahil doon sa zona, siguro lumilinaw na yan. Saka gusto ko yung mga senador ngayon. Magagaling. Na-miss ko tuloy talaga siya. Shoutout Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta. Wala bang palakpakan kay Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta? Parang mahina yung palakpak. Laksan mo naman. Sa palakpak na lang, wag na natin tipirin yung kabutihang ginagawa ng mga senador. Sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayong mga uri ng senador na ganyan. Shoutout to them. We give credit where it's due. Diba? Okay. Okay naman sila. Naintindihan naman ng mga taong bayan. Mocha. Ayan. Sumoka, magaling magbasa Ayan, very engaging po ang ating mga netizens. At Ronick Felitro, tama po, MMDA na lang ang gumawa. Alam nila kung ano ang problema sa Maynila. Tama po, MMDA. In case masira... Metro Manila. Correct. Kaya in case masira, may accountability. Yes. Galing nila. Kasi ngayon, magtuturuan buti ng buti. Kung mayor na umiikot at sasabihin yung totoo. Ito po ay MMDA operated, functioning. Ito po DPWH. Pero sa mata ng tao, yung tumatakbo,
na ibibintang sa ibang ahensya. Mali po yun. Ako, hindi naman, sasabihin ko naman. Katulad yung sabi ko sa iyo, sa pumping station sa District 6, di baterya, moka. Di baterya, isira yung baterya. Kanina, binili yung baterya, tumakbo. Kung walang nagtitingin na mayor, kaya nga hindi mo narinig yung sinabi ko kahapon. Ay sabi, hindi na ako matutulog. Narinig po na. Hindi na ako matutulog. Galit na galit nga po kayo. Kasi siyempre parang paulit-ulit na lang kahit na anong abiso mo. Para bang sigang-siga dating. Hindi pa natigil, lalaki ng mga tiyan. Totoo po yan. Manas na yung muka. Pansin niyo. Ganun talaga. Ano kaya, no? Challenge nga natin yung mga congressman pag may baha sa Maynila. Sama sila sa atin. Para pag na leptospirosis ako, kasama rin sila sa leptospirosis. Pare-pareho na kami. Kasi para maramdaman nila yung hirap na dinaranas ng tao. Perwisyo. Di ba? Totoo lang. Kita mo, dengue. Ilan na tayo ngayon? 200. Segway. Oo nga po. Siyempre, kung may tubig baha, stagnant water, dengue naman ang isa pang sakit na ating ininda rito. 220 confirmed cases po sa ating mga district hospitals. Total deaths, 2. At ang nakakonfine naman po sa mga district hospitals natin ay 25 admitted. Okay. patients. Ingat lang po. Pag may nakikita kayong mga tubig na stagnant. So, kasi po yung lamok na yan sa umaga eh. Yung lamok sa umaga ang... Hindi ba yung dala ng nocturnal? dengue. Hindi po. Yung lamok sa umaga... Si Digong. tayo. Si Digong ang nocturnal. Si President Duterte. Ayaw, paggabi naman yun. Panggabi si Tatay Digong. Tatay Digong. Shout out kay Tatay Digong. Ingat ka dyan sa Hague. We miss you. Of course, you're a Filipino. Basta tayo, love natin mga dating presidente. Diba? Hindi naman love na love, like parang personal na love. It's just that we value because not everyone will be president of this country. Yeah. So, siyempre, katulad niyan, nakakamiss din pamisa-misa. Pag napag-uusapan yung nocturnal. Opo, kasi kahit gabi, yun eh. Sabi mo kasi, lamok sa umaga. Oo. But anyway, mag-ingat tayo, mga kababayan, mga batang Maynila. Hindi po yan na biro, ang dengue. Noong isang araw, nag-ikot ako sa Tondo Hospital, nakakita ko na isang bata, dengue. Kamusta naman ng platelet mo? Okay naman po. Masaya-masaya naman ako dahil nung pumunta ako sa ospital ng Tondo, sa District 2, na muntik nang gibain din. Ayan, alam yan Ayan, muntik na namang gibain yan. Gigibain na yan. Papasok na ako. Ng congressman din, naglagay pa ng ng billboard nang walang pasintabi na hindi alam ng mga doktor kung saan sila dadalhin. Alam ng mga doktor, hindi pwede pagsinungaling ito. At alam din doon ng mga barangay. Abuti na lang, napigilan natin. Ngayon nagagamit pa rin. Pero kailangan palakihin na yung ospital na yun. Nagpunta ako Mocha, alam mong nakakawala ng pagod. With all honesty, ewan ko, ito na lang yata ang kaligayahan ko sa pamahalaan. Pagbaba ko ng Chikot, may nasalubong akong isang bata. Hindi naman bata, siguro early 20s. Kasama niya yung nanay niya. May daladalang bugkos na kaselopin. Sabi ko, ano yan? Gamot po. Talaga. Saan mo nakuha? Sa loob po ng ospital. Talaga. Nay, totoo ba yung sinasabi ng anak niyo? May gamot na nasa ospital. Opo. Thank you po, Yorme. Yun na lang ang aking kaligayahan. Ayun yung one time. Pagpasok ko ulit sa loob, ayun, marami na nagsabi, may gamot sa ospital. Ibig sabihin, may epekto na yung mga bagay na ginawa natin noong mga nakaraang linggo. Unti-unti nang nararamdaman ng ating mga kababayan na meron ng gamot sa ospital at health center. Ngayon, meron naman nagtatanong, Yorme, yan ba mga health center pwede na magbakuna ng aso? Palalawakin po natin, bakuna sa tao, hindi pala aso. Bakuna sa Nagulaan ako doon. Hindi, yung bakuna sa tao dahil sa kagat ng aso. Ayun. Yan. Palalawakin natin yan. Nakita ko yan, marami nagre-request. Ay, oo nga. Marami nagre-request. Meron kasi mga iilan-ilan. Oo. Specified. Tsaka haba raw po kasi ng pila. Oo, ganun talaga. Kasi nga, hindi siya available sa pangkalahatan. Kaya ang balak natin,
pag nakaluwag-luwag tayo ulit, didinggin natin yung panawagan ng taong bayan na maging available sa lahat ng health center. Aba, maganda po yan. Pero for the meantime, yung mga basic na gamot sa health center, gusto ko talaga maipatupad natin. So, yan po, antabayanan nyo lang. Natutuwa lang ako. Pasalamat lang kay Director Perez. Na maayos. Silip ko. Medyo maayos naman. Maliit. Medyo may isang portion na nagsiksikan. Pero generally, yung laboratory, tinanong ko Bumulong ako may supply ba sa laboratory? Po, sir. Thank you very much po. Katuwa naman. Yan ang bisa ng pag-iikot. Nalalaman mo, nakukumpirma mo yung experience ng taong bayan. Nakakapagod lang. Kaya gusto mo, in order, para hindi pa ulit-ulit. May awa naman ng Diyos. Magtitinuan naman lahat yan unti-unti. Nakita ko po yung pag-iikot nyo rin po sa Ospital ng Maynila. Ay! Simpleng bagay lang yun. May gloves, tuwang-tuwa na sila. May Nakita mo? gloves na kami, sabi. Nakita mo? Tsaka yung dalawang napaka-high-tech na machine doon. Ito. Si EJ. Pagamitin nyo nga to, ipakat nyo to. Ito, mananawagan tayo, Mocha. Tayong dalawa. Sama mo si Mocha. Ito panawagan. Nagpunta po ako, ipakita mo nga yung video or picture kung meron ka. Nagpunta po ako sa Ospital ng Maynila. Okay? Binisita ko randomly yung ating mga biniling makina nung araw. Yan yung MRI machine. Meron ka bang picture? MRI machine, CT scan machine, X-ray machine. Yung X-ray natin, ito, meron pa isang picture yan. Mas maganda yung, yung kabila niyan. Hinto mo dyan. Yan, hinto mo dyan, Gusto ko malaan to ng, taong bayan. Okay. Una, sa mga binabasa kong sulat, nakikita ko po, yung medical request. Marami nagkaka-breast cancer. Meron po tayong makina. Yung yung mammogram. Mammogram. High-tech na mammogram sa Ospital ng Maynila. Sa mga nanay, magpa-check up po kayo. Wala pong bayad. Baka lang po hindi nyo alam. Yung mammogram, Pangalawa, may CT scan machine po tayo. Wala rin pong bayad. May MRI machine po tayo. Wala rin pong bayad. Libre. Ang mamahal po ng CT scan, mamahal ng MRI.